So ito po yung sunod. Mga kababayan, ganito po ang problema ngayon ng mga bilyar. Ang mga bilyar, mga kababayan, kinasuhan po sila ng Security Exchange and Commission dahil sa panglilinlang nila sa kanilang dinideclared na asset. Pakinig ko sa inyo ha, mga kababayan. Kinasuhan po ngayon ng Security Exchange and Commission ang buong pamilyang bilyar. Ito po, pakinggan nyo po mga kababayan. Haharap sa criminal complaint ng Villar Land Holdings Corporation dahil sa mga alegasyon ng market manipulation, insider trading at misleading disclosures. Sa reklamo ng Securities and Exchange Commission, kabilang sa respondent sina ultrabilyonaryo at Villar Land Chairperson Manny Villar, asawang si dating Senator Cynthia Villar, Patay. at mga anak na sina Senators Camille at Mark Villar. Patay. Ayon sa SEC, nag-ugat ito sa publicly disclosed 2024 financial statements ng kumpanya na nag-ulat ng 1.33 trillion pesos at net income na aabot sa halos 1 trillion pesos. Isang malaking paglobo mula sa 1.46 billion pesos noong nakaraang taon. Ayon sa kumpanya, attributed ang increase sa umano'y revaluation ng real estate holdings nito. Nang magsumite muli ang kumpanya ng anilay full audited financial statements, nag-ulat ito ng 35.7 billion pesos worth of total assets lang. Malayo sa trillion peso figures na una nilang isinapubliko. Dagdag ng SEC, may ilan umanong trading transactions ang kumpanya na maaaring insiders lang ang nakinabang. Nanindigan ng komisyon na patuloy nitong babantayan ng umano'y fraudulent at manipulative acts na maaaring mag-mislead sa investing public at sumira sa capital markets. Samantala, wala pang sagot ang nasabing kumpanya o ang pamilya Villar sa kasalukuyan. Kita ninyo? Sa ginawa kasi nila, mga kababayan, ganun. Ano ba ibig sabihin nun, Ken? Ganito yan. Halimbawa ako. Gandang hapon po muna. Halimbawa ako. Meron akong paninda. Halimbawa, mall. Nagtayo ako ng mall. Ngayon, sasabihin ko, mga kababayan, yung mall ko, nagkakahalaga to ng 1 billion pesos. Mall, worth 1 billion. Kapag ka nag-arkila ka ng pwesto dyan sa loob ng mall ko, 20,000 a month. Yung 20,000 na yan, kung nag-consume ka ng 5,000 na kuryente, 2,500 lang ang babayaran mo. Yung 2,500 sagot ko na. So ngayon, mga kababayan, yung mga kalaban kong mall, mahihirapan sila kumuha ng tenant. Bakit? Sino pang kukuha ng tenant na kalaban ko na mall? Sino pang kukuha ng pwesto doon sa mall niya? Kung yung 5,000 niyang kuryente, ay hindi naman niya kinuha yung kalahati, pinabayaran niyang buo sa tenant niya. So ngayon, kung ikaw mangungupahan ng pwesto, saan ka mangungupa? Doon sa kalaban kong mall or yung doon sa akin? Malamang dito ka sa akin. Bakit? Sa 5,000 consume mong kuryente, 2,500 lang ang bayaran mo, ako na ang sagot ng kalahati. Pero, in the end of the month, nang bayaran na, walang nangyaring ganun. Bakit? Kasi, ganito ang mangyari. Naalala nyo sa mga mall, ang damit na katatak, 2,500 na lang. Pero, mga kababayan, tapos, nakalagay 2,500, 50% off. Magkano ang kalahati ng 2,500? 1 to 50. So, 2,500, 1 to 50, bayaran mo ngayon buo, 1 to 50, kasi 50% off. Pero pag tinanggal mo yung tag nun, yung loob, 1 to 50 lang talaga. Di walang lugi. Nag-sale pa, di umano. Ganon ang mangyari sa kuryente. Sige, gawin nating matalino sa business. Ngayon, wala nang mag-aarkila sa mga kalaban kong mall. Kasi bakit? Sa akin kasi pag mag-arkila ka, yung 2,500 na konsumong kuryente o 5,000, 2,500 lang Pero mga kababayan, wala akong babayaran dun. Mahuhulog 5,000 pa rin ang babayaran ng mga tenant ko. Kasi bakit? Sa kuryente, 2,500 lang bayaran niya. Pero sa tubig, doon ko idadagdag. Yung tubig niya
Ha? Tapos yung mga, may tinatawag na monthly, ano yan eh, tawag doon yung expenses para sa mga maintenance, doon ko yan babawiin. Kaya, dinaan ko sila sa panluloko, pero binayaran pa rin nilang buo. Ganyan yan mga kababayan. So, ganyan ang nangyari kila Bilyar. Ma'am Maria F. Palisok, hello po. Na kunwari, magtayo ka ngayon, no? Ito, ganito kalaki ang aming asset. So, maiinganyo lahat ngayon. Yung mga consumer, yung mga mag-i-invest, no? Maiinganyo yun kasi bakit? Ganun kagaling. Ganun ka, oh. Halimbawa, bibili ka ng house and lot. House and lot. Ang sasabihin mo dyan, ang house and lot ko, 2.5 million lang. Pero yung kalaban ko, tag 3 million. Oh. Pag nangutang ka dito in-house, mag-down ka lang ng 1/4 sa 2.5. 1/4. 2.5. Walang interest. Walang interest yung bahay. Yung natirang 2 million, yun na yung bayaran mo, i-divide mo kung ilang years gusto mong bayaran. Dinivide mo na, ilang years. Siyempre, walang interest yun. 2.5, nag-down ka ng 500,000, yung 2 million, yun na yung hulugan mo monthly kung ilang years yun. Halimbawa, sabihin natin 2 million in 10 years. So, i-divide mo yung 2 million kung magkano per month. Pero, ang sabi, walang interes kasi 2.5, nag-down ka ng 5, 2 million na lang, bayaran mo, putol-putol kada buwan. Pero, doon ka nila titirahin sa yung monthly, yung mga losses. May mga loss yan eh. Dito sa lugar ko, hindi ko na sabihin na kung saan to, pero grabe ang losses dito. Yung tubig namin, 45 pesos per cubic. Tapos magugulat ka, may 1,000 loss. Sabi ko, para saan yung 1,000? Kada buwan may 1,000. Kung mag-consume ka ng 3,000 pesos, putang ina, magiging 4. Kasi may 1,000 automatic. So yung tubo mo, na wala daw dun sa 2.5, doon kinuha sa loss. So, i-divide mo yung 1,000 per month in 10 years. Putang ina, doon na kinuha yung tubo mo. Yung interest doon sa 2.5, doon na kinuha sa losses. Biruin mo, 12,000 sa isang taon. 10 years yun. Putang ina, di yun na yung tubo mo doon sa losses. Ganon kagaling ang mga businesses, mga kababayan. Maskin mangupahan ka nga ng bahay. Maskin mangupahan ka ng bahay, ganyan ang ginagawa ng may-ari ng bahay. Dito sa kuryente, pinapatay ka na. Bakit? 10 kwarto, 9 na kontador. So, nasaan yung pang-10? Yung sa may-ari. 10 ang kwarto, Yung may-ari sa pinakataas, kayo mga tenant nasa baba. Layer-layer yan, per floor. So, 10 kwarto, 9 lang ang kontador. So ngayon, ibig sabihin, kayong 9 na nangupahan, kayo yung magbabayad sa kuryente ng may-ari. Kasi dapat 10 ang kontador, 10 kwarto yan eh. Pero bakit 9 lang? Kaya nga may submeter, kasi yung submeter pwede mong matamatahin yan eh. Ganun mga kababayan ang nangyari. Nung nasilip ngayon ng Security Exchange and Commission, ayun, nabulilyaso, nabukayo. Nabukayo. Diba? Ganon yun, mga kababayan. Siyempre, sino ba namang investor hindi maiinganyo? Sasabihin mo, ako si Ken, trilyonaryo ako dito sa Pilipinas. Sino ang gusto mag-invest ng lupa ko? Siyempre, ang daming mag-i-invest. Bakit? Naging trilyonaryo. Kasi mga kababayan, yung sakit nating mga Pilipino, yung sakit nating mga Pilipino, makita mo lang ganda ng kotse, tangos ng ilong, kinis ng balat, tapos nagbibenta ng pampaputi, kumuha ka na. Di ba? Naalala nyo dati, yung mga Herbalife, yung ano pa yung mga pampaputi ng mga juice, yung 'di ba, meron pang I am global, 'di ba? 'Di ba? May Herbalife, may global, may ano ba 'yon? Diba? May mga ganon ng mga juice, yung bagbag.
Mag-avail ka ng 10 karton, may libre isa. Kasi bakit? Tignan mo si Kent, nagka-sports car. Di ba? Nagkabahay. Ano ang binibenta niya? Juice, Vita Plus. Kaya ako, kukuha din ako niyan. 10 karton. May libre 2. So, 12 na. Magbenta tayo ng Vita Plus. Bakit? Kita mo yung kaibigan ni Ken? Yumaman din. Nagka-sports car dahil sa Vita Plus. Ano nangyari sa mga nagtitinda ng Vita Plus? Anong nangyayari sa mga nagtitinda ng glutathione? Yumaman? Di ba? Ganon ang estilo. Ang mga sakit kasi ng Pilipino, mabilis mauto. Mabilis mauto. Kasi, nakita, siyempre ako mag-i-endorso. Sino ba namang magtitinda na mag-i-endorso ka nang hindi tugma doon sa kanyang endorsement? Di ba? Sino ba namang nag-i-endorse na, wag kang bumili ng pampaputi ko kasi hindi ka puputi. Malamang sasabihin, ito si Kent, bumili ka ng pampaputi niya. Bakit? Kasi maputi siya, makinis siya. Bumili ka na. So ikaw naman, na mabilis mauto, bumili ka rin. Putang ina, naubusan nga, nakaubos ka na ng 10,000, hindi ka pa rin pumuti. Tapos bumalik ka, binalikan mo si Kent. Bakit ma'am? Ilang beses ka po ba uminom sa isang araw? Sabi mo 3. Ganito po yan, ma'am. Hindi porket uminom ka, puputi ka. Maligo ka rin. Tapos mag-brush ka ng gamit mo nitbag sa katawan para matanggal yung libag. So ngayon, ikaw naman si tanga na, nakinig ka ulit, bumili ka na another 10,000 na pampaputi. Naligo, nag-nitbag. Naligo, nag-nitbag. Uminom. Naligo, nag-nitbag. Uminom. Nasugat na ang balat. Ngayon, eto na. Bumalik ulit kay Kent. Kent, nagka-rashes ako, nagkanana yung balat ko kasi sabi mo maligo, magnitbag, uminom. Ma'am, ang sabi ko sa'yo, 3 beses isang araw, pero hindi ko sinabi na tuklapin mo yung balat mo dahil sa nitbag. So, ang sasabihin ko ngayon, ma'am, ang ma-advise ko lang sa'yo, itigil mo na po yan, magpa-doktor ka. Di na doble problema mo. Pero ako kumita. Kasi sasabihin ko lang naman yan, hindi ko po yung kasalanan. Kasi ang gamot ko iniinom, hindi kinukuskus. Di ba? Ganun yan, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, naging milyonaryo, naging bilyonaryo sila dahil sa panluloko. Bukod dyan, mga kababayan, biruin mo ito. Isa pa yan. Yung lupa nila, di ba may house in lot sila. Ngayon, yung isa sa kanilang buyer, nagtaka. Bakit mayroong covered court sa loob ng private subdivision nila ng mga bilyar na hindi naman yan public land? Private subdivision tapos may project ang DPWH sa loob covered court? Ito, mga kababayan. Kita nyo, sa totoo lang mga kababayan, ito. Pakinggan nyo Inireklamo ngayon ang construction ng isang multipurpose building sa loob ng isang exclusive subdivision sa Imus, Cavite. Tanong ng complainant, bakit may DPWH project sa loob ng isang private village? Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy. Kita ninyo? 2010 nang magsimulang manirahan si Zaldi, hindi niya tunay na pangalan, sa isang exclusive subdivision sa barangay Bukandala 4, Imus, Cavite. Sa Camila Kwento po ni yan, Zaldi sa Billionario News Channel. Sa Camela po yun, mga kababayan. Camela. Ng kanyang pamilya ang manirahan dito para sa kanilang seguridad at peace of mind. Sa tagal ng kanyang paninirahan dito, tila ipinagtataka raw niya ang biglang pagsulpot ng itinatayong multipurpose building malapit sa kanilang bahay. Ang construction nito ay patuloy na isinasagawa sa ilalim ng inisyatiba ng Department of Public Works and Highways sa ilalim ng kontratistang Omnicon Builders. May budget itong nagkakahalaga ng 6.9 million pesos na siyang sinimulang itayo noong 2024. Bagay na formal na idinulog ni Zaldi sa LGU para sa karampatang aksyon. Ang tanong ng complainant, paanong nangyaring may construction ng public works project sa loob ng isang private village? Nagtataka lang din po ako kung bakit mayroon isang national project
sa loob ng isang privado pang subdivision na hindi pa na-turnover sa LGU at hindi pa rin nadodonate itong lugar ng subdivision na ito. Kontrolado po pa ito. Kita ninyo? Paano nagkaroon ng project ng DPWH multipurpose building sa loob ng Camela Homes? Yan ang malaking tanong ngayon. Bakit nagkaroon ng multipurpose building sa loob ng Camela Homes, Imus, Cavite, i-private ng pagmamayari ng mga bilyar yan? Bakit mayroong multipurpose building sa loob? Paano nangyari? Kaya nga sabi ni Mark Santos, no? Congressman Mark Santos. Ito, hanapin natin na Kong Mark Santos Bilyar. Ito. Ang tanong ng marami, anong pumasok sa isipan mo at naisip mo, labanan ko si Cynthia Villar? That's a very good question, ano? Sa totoo lang, not in my wildest dream talaga na tumakbo and to fight against the well-entrenched family in Las Piñas. Karen, if you can imagine, pinakamayaman, #1 sa Forbes list, and yung since 1992, Karen, it's a historical record dito sa Las Piñas kasi since 1992, nasa Villar ang mga congressional representative namin dito sa Las Piñas. But kasi alam mo, grounded tayo eh. Nagkaroon dito. Investigasyon ni Congressman Mark Santos ng Las Piñas sa DPWH nagsimula lang matapos mawala sa kanya ang 450 million pesos. Nawala. Bigla pong inilipat yung pondo sa region. Tapos biglang na-recover. So may na-recover akong 450 million. No? Paano nangyari ito? Pagkatapos mahalal, inaasahan ni Congressman Mark Santos na siya ang magkokontrol sa pondo na 450 million pesos para sa distrito niya. Pero ang pondo ay nailipat sa regional office. Senadora Cynthia Villar, nilinaw ang kumalat na video ng pagkumpronta nito kay Councilor Mark Anthony Sa. Iginiit ni Senador Mark Villar na walang basihan ang mga aligasyon sa kanya. Sa gitna... Villar's double 50. Uy, sikat na si... So paano na? President? Sa totoo lang mga kababayan, mismo, hindi ko lang makita yung video eh. Yung binulgar ni Mark Villar. Ito po yun. Hugas kamay si dating DPWH at Senador Mark Villar sa flood control scandal sa pagharap niya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Ang ganda yan na mga kababayan. Sa unang pagtestigo ni Senator Mark Villar sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, nanindigan ng dating DPWH Secretary na wala siyang kinalaman sa mga kontrata na nahawakan ng kanyang pinsan na si former Las Piñas Councilor Carlo Aguilar sa INE Construction. Sa ulat ng Billionaire News Channel, nakalista si Aguilar bilang Authorized Managing Officer ng INE noong 2024. Under investigation na rin ang mga Villar ngayon matapos kumpirmahin ng DOJ na sisilipin nila ang koneksyon ng pamilya sa usapin ng flood control projects. He didn't deny he was the cousin of the senator, but at the same time he said that if there's any contract, it happened after his term. Biruin nyo, i-deny na hindi daw niya alam na may kontrata ang kanyang pinsan. Eh di ba yung pinsan niya tumakas na pa Japan? Tapos biruin nyo mga kababayan, 18 billion. 18 billion project. Ganito kasi ang nangyari sa issue ng mga bilyar. Mga kababayan, meron silang village, subdivision. Yung kalsada mula sa highway, kinunik papunta sa subdivision. So sinong gumastos? DPWH. Na ang dapat gumastos sa kalsada nila ay sila mismo. Yung mga flood control sa gilid ng ilog, sa gilid ng subdivision nila, sinong gumastos? DPWH. Na imbis sila ang gagastos kasi village nila yan.
Kita nyo yan? Yung kalsada from phase 1 to phase 5, lahat yan DPWH ang may gawa. Na dapat ang magpagawa niyan ay ang mga bilyar kasi pribadong village yan. Pag bumili ka ng lupa, sa kanila ang pera. Pero kapag pumasok ka dyan, pera ng gobyerno ang ginasto sa kalsada. Pwede ba yung ganun? Pwede ba yung ganun? O, pakinggan nyo. Isa lang ang sinabi ni Senator Villar sa media. Organic si former Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa DPWH. Nagsilbing opisyal ng ahensya si Alcantara sa ilalim ni Villar na siya ring nagtalaga kay former Undersecretary Roberto Bernardo. Isa ring Biruin mo. Organic si Alcantara pero nagbalik ng 100 million. Kita nyo yan? Gagawa ka ng village. Yung kalsada mo from phase 1 to phase 5, pera ng taong bayan. Tapos pag may bumili doon, pera lang ninyo napunta. Hindi doon sa taong bayan. Paano nangyari yun? Di ba? Magpapagawa ka ng kalsada. Ito highway. Ayan. Itong buong street na yan, highway yan. Dito yung village mo papasok. So bakit ang gobyerno pa ang magagawa ng kalsada papasok sa village mo, ipagmamay-ari mo yung property na yan? So kung gobyerno pa ang gagasto sa kalsada na yan, edi sana may share ang gobyerno dyan. Pero kapag may bumili, declared sa kanila. Walang nakukuha ang gobyerno. Pero yung kalsada, sa gobyerno ang pondo. Ganon po sila, mga kababayan. Kaya nabubuko sila eh. Diba? Sabi nga ni Mark Santos, no, Congressman Mark Santos, na mahirap. Ang tanong ng marami, anong Investigasyon? Marco, kakapasok lamang nung Saan ba si Mark Santos ito? Mark Santos to Villar. Ang tanong ng marami, anong pumasok? Paano mo naman iisipin na pinakamayamang, di ba, pamilya, 2 senador, 1 congresswoman, babanggain mo, di ba? O in layman's term, di ba, babanggain mo ba sila? Pero siguro, providential na rin to. Yung metaphor nga na David up against Goliath, di ba? O, baka magkatotoo, Attorney Karen. So now, let's see, hindi ka manalo sa seat mo in Congress. Hindi ka ba natatakot na taga Las Piñas ka and then you'll have Senator Cynthia? Baka balikan ka. Actually, wala naman akong kasalanan sa kanila. It's just the issues. I have no personal qualms over that. And alam ko kasi pag tama ka, paglalaban mo eh. Hindi ka naman dapat matakot eh. And dapat, hindi lang naman sa Las Piñas yan. Dapat sa buong bansa, ganyan na din dapat ang mentality natin. Na hindi naman, pag tama ka, paglalaban mo, di ba? Di ba? Kaya nanalo siya. Paano mo naman ikalimutan? Formal na kinasuhan ni Las Piñas Councilor Mark Anthony Santos. Higit 18 bilyong piso na kontrata na nakuha umano ng kumpanya na may koneksyon kay dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar ang naisiwalat. Na-award umano ang bulto ng proyekto kung hindi sa baluarte nila sa Las Piñas ay sa malaking bahagi naman ng Calabar Zone. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. We have to push for more accountability sa mga projects. Dapat dagdagan pa yung mga measures natin para hindi na maulit yung mga substandard projects. August 19, 2025, nang magsalita si Senator Mark Villar sa Senate Blue Ribbon Committee para isulong ang pagkakaroon ng isang master plan sa flood control projects at pagpapalakas ng accountability measures sa mga proyekto ng pamahalaan. Si Senator Mark ang nagsilbing DPWH Secretary sa Administrasyong Duterte mula 2016 hanggang 2021. Siya rin ang naglagay sa pwesto ng ilan sa mga itinuturing na BJC Boys o Bulacan Group of Contractors na ilan sa most controversial personalities ngayon sa flood control scandal. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa datos ng DPWH, napag-alaman ng aming team na ang isa sa top public works contractor sa Las Piñas na siyang kilalang baluarte ng mga Villar ay pagmamay-ari mismo ng pinsan ni Senator Mark.
Ayon sa datos ng Pinsan. DPWH, nakapagtala ang I&E Construction Corporation ng mahigit 4 billion pesos worth of public works contracts sa National Capital Region mula 4 billion. 2016 hanggang 2025. 84 out of 89 projects nila sa Metro Manila matatagpuan sa Las Piñas na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. Pero sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tila mas malaki ang nakubra nilang mga kontrata sa Calabarzon. From 2016 to 2025, nakakuha ng 45 DPWH contracts ang kumpanya na aabot sa 4.6 billion pesos. Yan ay sa kabila 12 na. ng hindi nila pagkakaroon ng proyekto noong 2018 at 2019. Ayon sa datos ng DPWH, pinakamalaking bulto ng kanilang mga kontrata sa Calabarzon makikita sa iba't ibang bayan ng Cavite, na siyang kilalang lugar din ng ilan sa mga massive private at real estate properties ng mga Villar. Kita ninyo? Yung pinakamaraming bulto na nagkakahalaga ng 8 billion project ay nasa kanilang private property. Kita nyo yan? So ano ba yung mga project na yun? Yun yung mga flood control, yun yung mga kalsada, from phase 1 to phase 5, doon binulto lahat. So hindi na sila gumastos ng kalsada. Gobyerno ang gumastos. Pero pag bumili ka, sa kanila punta ang bayad, hindi sa gobyerno. Kita mo yan? Continue. Ang kasalukuyang authorized managing officer ng kumpanya, si former Las Piñas Councilor Carlo Aguilar. Natalo siya sa nakaraang halalan. O, biruin nyo pa, yung may-ari ng construction company, pinsan ni Mark Villar. Alam nyo ba na bawal sa government yan kasi conflict of interest ang tawag dyan? Kapag ikaw, DPWH Secretary, bawal kang magbigay ng proyekto sa pinsan mo na may negosyong construction company. Kasi bakit? Conflict of interest yan, which is katulad kay Bongo. Bawal si Bongo tumanggap ang kanyang kamag-anak ng project mula sa government kasi senador si Bongo. O, diba? Conflict of interest yan. O, so ngayon, mga kababayan, ano bang basihan para makasuhan ng plunder because of conflict of interest? Kapag kumubra ang kamag-anak mo ng 50 million project pondo halaga. So, kila Villar, billion po. Times 50. Ka 50 million times 50. Ka 50 million ang 8 billion. Times 40 pa nga eh. Times 40. 8 times 5, 40. Matapos kalabanin sa pagka-mayor, ang pinsan din nitong si April Aguilar. Tumakbo si Carlos sa ilalim ng Villar Matriarch at nooy congressional candidate na si former Senator Cynthia Villar. Sa mga nakalap na dokumento ng Billionaire News Channel, tila nailipat lamang ang kumpanya sa pangalan ni Carlo Aguilar nitong nakaraang taon. Base yan sa isang 2024 contract ng DPWH. Sa isang 2017 contract naman, isang Manuel Ilagan ang nakalagay na presidente ng kumpanya. Sa 2022 contract naman na ito, isang Maria Angelica Amy Ilagan na ang nakalistang presidente. Ayon sa neophyte congressman ng Las Piñas City na si Mark Santos, kilala ang mga Ilagan, Aguilar at mga Villar bilang malalapit na pamilya sa isa't isa. I think it's well known naman dito sa Las Piñas na matagal na nilang kakilala yung mga Ilagan at maraming kontratang nakuha dito sa Las Piñas, especially during the time ni Senator Mark Villar when he was the DPWH secretary during that time. Bukod sa I&D Construction, inilahad din sa amin ni Congressman Santos na mayroon pang isang kumpanya ang pinsan ng mga Villar na nakakubra rin ng hundreds of millions of pesos worth of DPWH contracts. Ayon sa sumbong sa Pangulo.ph, nakakubra ang Motion Trade Development Corporation ng 4 na flood control projects mula 2022 sa mga lalawigan ng Cavite at Quezon. Aabot ang presyo ng mga kontrata sa 390.9 million pesos. Ang authorized managing officer, mismong si Carlo Aguilar din. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, walang kontratang hinahawakan ng Motion Trade ng mag-isa at laging may ka-joint venture. Dalawa ang nakita naming common companies na laging katuwang ng Motion Trade. Una, ang I&E na pagmamayari rin ng mga Aguilar. At ikalawa naman, ang Omnicon Builders na pagmamayari ng isang Lloyda Dumali. Kanina yung nakita nyo, yung isang multipurpose building na nandoon sa Imus, Cavite, sa loob ng Camila Homes, Omnicon Builders po ang gumawa. So paano nagkaroon ng ganun sa loob ng isang pribadong subdivision?
Nakita ang aming team ng dalawang kontrata ng Motion Trade at Omnicon Builders sa Las Piñas, parehong flood control structures na nagkakahalaga ng 93.5 million at 85.9 million pesos. Ayon kay Congressman Santos, mayroong 4 na contractor sa Las Piñas na nakakuha ng pinakamalalaking bulto ng mga kontrata ng DPWH. Kabilang dyan ang dalawang kumpanyang pagmamayari ni Aguilar at ang Omnicon Builders. Sinuri rin ng aming team ang Omnicon Builders at napag-alaman namin na halos lahat ng kontratang hawak nito matatagpuan lang din sa Las Piñas at Cavite. Kita ninyo? Ang lahat ng kontrata ng Omnicon Builders ay matatagpuan sa Las Piñas at Cavite. No? Na which is kanina, isa yun sa nireklamo ng isang owners ng Camila Home sa Imus, Cavite, bakit mayroong multipurpose building na gawa ng Omnicon Builders sa loob ng private subdivision. So paano nangyari yun? Private subdivision tapos may project ng DPWH? Continue. Babasayan ng sumbong sa Pangulo website, nakakubra ang kumpanya ng 21 flood control projects mula 2022 na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos. 19 matatagpuan sa Cavite, 2 sa Las Piñas City at 1 naman sa Batangas. Sa mas malalim na pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, napag-alaman ng aming team na tila konektado rin sa isa pang pamilyang malapit din sa mga Villar ang nagmamay-ari ng kumpanya na si Loida Dumali. 2014 nang umattend si Dumali sa mismong birthday celebration ni late Cavite Governor Ayong Maliksi. Ang anak nito na si incumbent Imus City Mayor Emmanuel Maliksi, makikita naman sa isang picture kasama rin si Dumali noong 2018 sa isang restaurant sa Imus. Sa pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman namin na mismong ang oath-taking ng One Imus Legacy Team ni Mayor Maliksi noong 2019 isinagawa sa isang kilalang hotel kasama mismo si nooy Senator-elect Cynthia Villar. Sa isang 2025 post naman, dumalaw ang Diwa Party List sa pangunguna ng isang Baby Aguilar sa Imus para maghatid ng kanilang tulong sa lungsod. Hindi nakaupo ang Diwa Party List sa 20th Congress, pero mula 2010 hanggang 2019, naupo bilang representative nito ang asawa ni Senator Mark Villar na si ngayon DSWD Undersecretary Emeline Aglipay Villar. Ang kapatid ni Yusek Emily na si Michael Aglipay naman ang humalili bilang representative ng party list. Si former Congressman Aglipay rin ang nakalagay na CEO ng Maxi Homeland and Development Incorporated, isang kumpanya na una nang inireport ng Philippine Center for Investigative Journalism na na-acquire ni Senator Mark mula pa noong 2009. Kung susumahin, aabot sa 233 projects o katumbas ng 9.8 billion pesos ang mga kontratang nakuha ng Omnicon Builders sa NCR at Calabarzon mula 2016. Pinakamalalaking bulto nito, 9.8 billion Omnicon Builders. Nakikita sa Cavite at Las Piñas. Ayon sa datos ng DPWH, biglang lobo ang mga kontratang nahawakan ng Omnicon sa Calabarzon mula 2021. From 356 million noong 2020, naging 887 million pesos ito sa sumunod na taon. By 2024 and 2025, umaabot na sa mahigit 2 billion pesos ang mga nakukuha nitong kontrata sa rehiyon. Kung pagbabasihan ng mga datos na nakuha ng BNC, aabot sa at least 367 contracts from 2016 o katumbas ng 18.5 billion pesos. Diba? 18.5 billion pesos. Cavite, Las Piñas. Saan? Sa loob ng subdivision. Tapos pag may bumili, sa kanila lang. Tapos yung mga kalsada, flood control, sa tax natin galing. Ano yun? Bakit may ganon? Ano nangyari, Mars? Diba? So yun lang po mga kababayan.